Noong taong 1950, dumating ang panawagan mula sa United Nations. Tulungan ang South Korea laban sa pananakop ng komunista mula sa Hilaga. Isa sa mga rumisponde ang bansang Pilipinas. At dito isinilang ang PEFTOC o ang Philippine Expeditionary Forces to Korea. Kabilang dito ang 19th Battalion Combat Team o mas kilala bilang the Bloodhounds. At taong 1951, sa gitna ng malamig na digmaan sa Korea, ang 19th BCT ay ipinadala upang ipagtanggol hindi lang ang lupaing banyaga, kundi pati ang dangal ng ating bandila. Isa sa mga sundalong tumugon sa panawagang iyon ay si Jesus Pinolio Alba, isang binatang Pinoy noon na buong tapang na lumaban sa lupaing hindi niya kilala. Ngayon, makalipas ang mahigit 70 taon, si Tatay Jesus ay 94 years old na. At pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako si Jesus Pinolio Alba. Pinanganak akong Mayo City, 1931. Antipolo Old, Nabua, Camarines Sur. Ako usad sa Korean Veteran War. Nagpunta kami sa Korea 1950, 51. Trabaho ko sa 19 BCT, PEFTOC. Batalyon commander ko si Ramon C. Aguirre. Naglaro ko sa military January 17, 1951. Ngayon, nagboluntaryo ako sa papuntang Korea, kaya nakaiba ko sa 19 BCT. Takanto, dinala kami sa Korea, mga voluntaryo, bata, so iba buman. Taso, balyo ko, dalar kanto, 2 pesos sa naman. Kagakatingaman ko sa kanto na mo. Nagkuha ko sa Korea, 11 na taon. Ngayon buhay na mo sa Korea, talagang kuha. Amo di masabing sa buhay ng sundalo, pinakamasarap ang sundalo. Pinakaraot ang sundalo sa labanan. Napulubaran ko yan na pinakamaraya buhay sa sundalo sa Korea. Pagkuna mo sa Korea, pulot kami sa Kokadaw sa squad bawasan sa usad. Nagko kami, RNR, Recreation and Recuperation Center sa Yokohama, Japan. Upatalo kami sa recreation. Sa kabila ng panganib at hirap, meron pa rin masasayang alaala si Tatay Jesus sa Korea dahil minsan silang dinala sa R&R o Rest and Recreation Center sa Yokohama, Japan. Sila ay dinala sakay ng eroplano patungong Japan, isang biyahe na malayo sa ingay at panganib ng digmaan. Sa loob ng 3 araw, sila ay nanirahan sa isang hotel kung saan trinato silang parang tunay ng mga VIP. Pinakain sila ng masasarap na pagkain at pinapili ng mga kasuotang maingat na inihanda para sa kanila. Sa bawat lakad nila sa lansangan at sa bawat pag-ikot ng bus na nagdala sa kanila sa kahit anong lugar sa Japan, damang-dama nila ang isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanila, ang kapahingahan, ang katahimikan, at ang pagkakataong muling maging payapa, kahit saglit lang. Pagbalik na mo, balik sa frontline. Sana naman naroon ka naman. Sabi ko, pinakamaraya buhay sundalo. Pinaka-depression sundalo. Di ko maliligawan. Sa Surwon, grabe sulaman ang busan to. Sa Hill 191, sa Sonson, amo yan, grabe sulaman ang busan to. Pagkakamigan, may password kami. I-challenge mo so, mamang na mong tao. Talangit-ngit. I-challenge mo pag di makasagot ka na reply. Pahitang naman sabing mabuhay. Pag di mo kasi ang mabuhay, marahil mo na taka nakabalaan. Sabi ni Tatay Jesus, kapag gabi na at madilim na sa labanan, hindi na raw nila nakikilala ang isa't isa, kaya nagkakaroon sila ng password. Kapag tinanong ka at hindi ka sumagot ng mabuhay, wala nang pag-aalinlangang babarilin ka. Dahil sa dilim ng digmaan, isang maling salita lang, buhay na agad ang kapalit. Ay nasa batalyong kami. Item company, lab company, service company. Primero, 10 PCT. Sunod, 20 BCT. Bago kami ng 19 BCT, Bloodhound.
Sunod, 14th BCT, Avenger. Saka si last, second BCT. Pagtulo kami sa Koreang BCT. Pero, pagkabot ko 20 BCT, second BCT, two-stop ko yan nalaban sa 20. Ngun, pagkatapos, pagbakan naman kami naman na 19, kaya kami napalaban sa Marahay. Ayon kay Tatay Jesus, sila ang pangatlong BCT na ipinadala ng Pilipinas sa Korean War. Kilala sila bilang ang Bloodhounds. Matapang, matitibay at handang lumaban para sa dangal ng bayan. Sabi niya, hindi niya malilimutan ang hirap, gutom at lamig. Pero higit sa lahat, ang samahan at tapang ng kanilang unit. General Tobias, Padel Virles Ramos, sa kanamo Batalyon Commander si Ramon C. Aguirre. Asurin, General Asurin. Kaming taga Nabua sa Alten Campus na 19 BCT. Pito kami. Taga Nabua, Justino Udamar. Antonio Senyido. Timoteo Binsal. San Isidro Nabua. Angel Abing. San Antonio. Lucio Tirano. Nagdisaran pagkadisal. Pulisan sa Dinabua. Si Gabino Belitario. San Antonio. Narciso Baldusa, La Purisima. Ako taga-Riga. Moises Andales. Nagranan sa Hulo. Tinamata sa Korea sa kamot. Pagkapot sa Hulo, nadali na naman sa Anirungan. Si Juan Maestrado, Salvacion, Riga. Si Antonio Embestro, taga-Riga. Julian Cularina, San Isidro, Riga. Mario Reno, Mariano Javier, Ostino Dabar, Wenceslao González, Tonan Bistro, Julian Colerana, Isidro Estanyol, Leonor Sabas titular, Crisanto titular, Ayong Balbuena, Jane Maestrado, Moises Andalis, Cirilo Bernales, Angel Abing, Lucio Tirano, Tibo Bensal, Eleuterio Sandrino, Matakong Albay, Lino Manaog, Chotemusip Hermoso, Baldosa Supronio, Antonio Sinyado Tanday, Narciso Baldosa, La Purisima, Agkupaco, Kabang Buhay pa, Feliciano Tataro, Porten Visite, Takanabuaya, Teodoro Nudado, Inapatan, Nabua. Si Padangislo Gonzales sa San Miguel, Amunto. Sabay kaming naglong, sabay nagluwas. Di kami nagkasabay pasan. Sa edad na 94 years old, matatag at malakas pa rin si Tatay Jesus. Matalas pa rin ang kanyang memorya at kahit lumipas na ang mahigit 70 taon, naaalala niya pa rin ang mga pangalan ng kanyang mga nakasama sa Korea. Mga sundalong Pilipino na tulad niya, nag-alay ng tapang at buhay sa gyera sa Korea. Para kay Tatay Jesus, hindi lang basta pangalan ng mga ito, kundi mga mukha ng mga kapatid sa digmaan, mga taong nakasama niya sa gutom, lamig at panganib. At hanggang ngayon, buo pa rin sa kanyang isipan ang kanilang samahan, sakripisyo at ang mga kwento ng kanilang kabayanihan. Training kami sa Fort William McKinley. Na Fort Bonifacio ngawan. Takatag kumari Korea di danamoy nabot. Anat 14 sa kasikon. Ama nag-training sa Mare Korea. Kami kanto pagkakatraining. Tapos mesyong kami sa Kalabang kanto buko pang NPA. HMB pa sa Kalabang kanto. Ana HMB, mapagpalaya ng bayan. Aman gustong sabi mong ka HMB. Mapagpalaya ng bayan. Ngon, biniliwan sa NPA. Gustong-gusto ko talagang adventure. Oo, talagang gustong-gusto ko. Kagustuhan ko talaga. Pagbaba na mo sa barko, lumad na kami sa train. Sa nagabi pa, sa Kabagasal doon ang biyay sa train. Pagkapot sa estasyon, baba na naman kami. Lunad na naman sa kuwa. Ito, dagos na sa training area. Kapag abot na mo, di pa kami Palaban tulos, training mo ng Tuluwaldo. Actual training. Sa ito, na training, mga live ammunition na gamit. Magkamali ka, rimati ka. Casualty tulos. Ay, primero, automatic carbine. Ngon, binalyon ako. Ganir ako sa basoka. So, silver weapon lang, pero heavy weapon. Dakulo, alang kao. Nagkana. Ganir ako kaan.
Tulo kaming kakukan. Ganir, among birer, assistant ganir. Pag December, ang mga nagasantiyan sa mga lolo sa mga udo sa tuli, yan pala, magnuna. Pag mga Marso, Abril, bilog na mga yellow can, lalang agno, kompleto mo kami sa mga pang-agno. Nagkupar ka, Mickey Mouse boots, sa di ma-prosin. Ay, san firing position? Ako kami mga sleeping bag. Sleeping mga disipiran, di yung mga kalama ko. Kaya difficile. Kaya tinatawan sa recreation center sa Yokohama. Kaya tinatawan na mga soldados. Sa ito nakasiramang kabuhay kasundalo pag nasa recreation center. Talaga. Makalipas ang isang taong pakikipaglaban sa banyagang bansa, bumalik sila sa Pilipinas para dito naman magsilbi at tuparin ang sinumpaang tungkuling ipagtanggol ang kapayapaan ng sariling bansa. Sa kanyang mahigit 30 taong pagsisilbi sa bansa, halos nalibot niya ang iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Pakinggan natin ang ilan lang sa kanyang mga naging karanasan sa pakikipagdigmaan na hanggang sa ngayon ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Kung kami nakabalik na namin, ako kami dira sa Malacanang kami. Nagin ko kami PGB, Presidential Guard Battalion. Amal ko, nag-unumang bulang kami sa PGB. Napulot kami, dara kami sa Hulo. Sa ito naman kami Hulo. So kumpanya na mo sa kaking kapani. Yan, pagkabot sa Hulo, masakit sa buhay. Talagang, hindi ka surte, rimati ka. Kaya hindi ko balik kami sa Hulo. Pampanga ko, Pampanga. Nalibot ko Pampanga, tapos ko pa. Operasyon ako, HMB. Pag galing na mo sa Hulo, pinadala naman kami sa Marawi City, sa Lanao. Pero dahil kami sa Tulaban, tapos mission na mo, pagkolekta ko mga loose firearm, kung mga report ka nga, mga badali, tatalbong sa raga, mo ito trabaho na mo grato. Dahil kami laban. Sa Occidental Mindoro, pagkabot na mo ko, Japanese struggler na si Tero Onoda, kaya ako sa ito sa Occidental Mindoro, pagkanap ko hapon na din nag-surrender. Kaya ba ako pagparanap ka ito sa Occidental, sa Mount Baco? Kaya ba ako saan? Saan suko namusan, langlalang ko ako batong lang tatarong. Saan namusan lumid, parang kami makapanik. Sakit ko trabaho sa Mindoro. Maroon naman ko sa Occidental Mindoro, kung saan kami nakanap ko hapon, nalos contact kami, dahil kami pagkaon. Nguwan, nakatipar kami sa Santo Lanakidog na. Yan mo, tigyan mong pamawan, palmudto, hanggang napunan, pilming, busog. Ang pala na buros pag pilming kargaduman, busog. Kakamo sa Kaimito, mga adventure kong yan sa di ko malilingawan. Na-master ako kan, kay Onoda. Aman nagparata ko sa Occidental Mindoro. Si Hiro Onoda ay isang sundalong Hapon na hindi agad sumuko matapos ang digmaan. Sa kagubatan ng Mindoro siya nagtagal at isa sa mga sundalong na atasang maghanap sa kanya ay si Tatay Jesus. Habang ginagalugad nila ang bundok, nawalan sila ng kontak at naligaw. Naubos ang baon nilang pagkain, kaya kung ano lang ang makita nila sa daan ang kanilang kinakain. Matatalas ang mga bato at matataas ang bundok na kanilang inaakyat at tanging lubid lang ang gamit nila para makasampa sa matatarik na bato. Sa kabila ng hirap at gutom at pagod, hindi pa rin nila natagpuan si Hiro Onoda. Adi Cavite, Senador Putik man, usad man ako sa nagpara sa karapusang kinardong Putik. Partaban kaya sa mga ayop saan Cavite, guguranon niya. Kaya nagparatago man, pero kami man na soldado para hanap kanya. Ay makarayan ni Kota, ang mga taga-baryo, payabaya, tatago niya, Senador Putik. Naman kami nagparahanap kan, Senador Putik. Man mga halos nalibot naman tirong Cavite. Nakakakamakang kiko kanto. So smuggling sigarilyo, sa punkade, smuggle sa sigarilyo, anak ko, Lenong Bukalan, so ko kadeng sigarilyo, yan nakara ko kami kan. Man ko, number 1 smuggler kanto kadeng mga blue cell cigarette. Saan manan Cavite, Batangas, Lenong Bukalan. Nag-33 anis ako sa serbisyo. Naglogo kong January 51, naglos ako January 84. Sa Muntinlupa, nagpatataon ako sa Muntinlupa. Pagko sa mga preso, napala ko saan, o patataon ako saan. Napalawar ako magparakapot sa preso.
Sa trabaho ng usan, magdala sa mga presong ako mga pending case sa probinsya. Ako nag-master sergeant ako sa Encuentro. Kaya nag-retiro ako sa Teniente. Sa Muntinlupa, Maral Destino. Hindi po yung kamadulugan man, kung saan darong na discharge. Siguro nasa hulan ako ba? Tinubutan naman kon sa luwas. O, di na nagbalik. Aman di kan malangaw na nasa pakatan kami. Ay, inabot kami sa tao. Di kami makauli. Kakulpikuran sa huluyan. Ako kami kabang nakasaboya sa atin sa tupakatan sa hulo. Uray niya. So, buhay aman natin baka na mo sa pokpok siya na. Kaabo mo na putukan, tamabubulog ka kami, isang to kami. Nakuha yan sana ang patikul hulo. Hindi ko naliligawan. Ayon kay Tatay Jesus, hindi niya pinagsisihan na naging sundalo siya at nakasama sa PEFTOC. Sabi niya, una pa lang, gustong-gusto na niya ang adventure. Para sa kanya, ang pagsali sa hukbo ay hindi lang tungkulin, kundi pagkakataon din para maranasan ang kakaibang hamon ng buhay. Sa bawat laban, sa bawat akbang, dala niya ang tapang at pananabik ng bagong karanasan. Kaya't sa edad niya ngayon, buo pa rin ang loob niyang ipagsigawan, hindi siya nagsisisi. Ay, nakaraan para ako, nag-adventure ako. Inabot ko sa mga na buhay kasundalo sa kasikitan. Yan naman sabi kong champion sa buhay ko na soldados. Kami sa Japan na, bero mo yan, kasiraman so. Diba? Yan, na problema, pagbalik na naman sa front line. Yan, kaya ito naman so kasakitan. Ayan ko kung mga awan sa Korea, hindi ko pagparabang yung sininauna. Ako Korean citizen. Ako kumbate infantry band. Nauna sana ko, sige sa Bagyo. Nauna sa mga record kong ato. Yung medalya ko, nauna to. Kompleto ko ato, Korean citizen, Korean war veteran ko Naalala rin ni Tatay Jesus ang mga medalya at parangal na kanyang natanggap noon. Mahalaga ang mga iyon para sa kanya dahil simbolo ng kanyang sakripisyo at paglilingkod. Ngunit sa paglipas ng panahon, dumating ang sunod-sunod na malalakas sa bagyo at matitinding pagbaha sa kanilang lugar. Isa-isa raw itong inanod, nasira at tuluyang nawala. Pero ganun pa man, hindi niya pa rin nakakalimutan ang lahat ng award na kanyang natanggap. Ana ka sa gobyerno, nagkumakita na benepisyong para kanang nag-service sa ibang nasyon, tawang kami. Ay naman tinataw ka na mo. Ako kami scholarship, na nagamit na kaagin ko. Nagtapos sa chemistry. Isa sa mga hiling ni Tatay Jesus ay sana hindi makalimutan ng gobyerno ang mga veteranong gaya niya. Sabi niya, hindi madali ang sakripisyo na ginawa nila noon para sa bansang Korea. Malayo sa pamilya, gutom, pagod at panganib ng digmaan. Nakatanggap naman siya ng ilang benepisyo. Isa na rito ang scholarship na nagamit niya para sa kanyang anak. Pero ganun pa man, meron pa rin siyang hiling. Sana ay mas lalo pang bigyang halaga at suporta ang kanilang hanay. Ang mga lumaban, naghirap at nag-alay ng lakas at nagsakripisyo para sa ibang bayan. Unang pinapasalamatan ko sa mga kagiging ko. At tinawag ako sa buhay ang kaliguan. Sa edad kong 94, nagdrakula pa salamat ko sa mga gurang. Una, sunod sa gobyerno, maging pasalamat at ang kaliguan. Gurang na ako, na-enjoy ko pa buhay ko. Kaya ko pang lumuwas, nakaagay ko. Kaya lang, napagkong ko mo ang permisa ng lugaw. Daman akong ipon na. Ang benepisyo ko, aman pasalamat ko. Bukod sa lang ko, mga apo ko, puro tinatabangan ko. Aman, dakulong pasalamat ko. Dakulatabang ka ng mga agent ko, mga apo. Matapos ang 33 taon ng tapat at marangal na serbisyo,
Si Tatay Jesus ay nagretiro noong April 17, 1984. Ang huling 22 taon ng kanyang serbisyo ay ginugol niya sa Camarines Norte. Ngayon, sa edad na 94 years old, nananatili siyang malakas at nakakalakad pa rin. Taos puso ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga magulang dahil sa kanila ay nabigyan siya ng mahabang buhay. Nagpapasalamat din siya sa gobyerno dahil sa mga benepisyong natanggap niya bilang sundalo. Sa pamamagitan nito, nagawa niyang tulungan at suportahan ang kanyang pamilya. Sa bawat salaysay ni Tatay Jesus, naririnig natin ang tunay na diwa ng sakripisyo at paglilingkod sa bayan. Hindi niya ikinikwento ang kanyang karanasan sa digmaan para purihin ang sarili, kundi para ipaalala sa atin na ang kalayaan ay may kabayaran, ang dugo, pawis, at buhay ng mga sundalong kagaya niya. Sa edad na 74, nananatiling matalas ang kanyang isipan at matatag ang kanyang puso. At sa kanyang buhay, nakikita natin ang isang buhay na patunay ng katapangan at dangal ng Pilipino. Naway pagpalain pa siya ng mahabang buhay upang patuloy niyang maibahagi ang kanyang mga alaala at aral sa susunod na henerasyon. Dahil kung wala ang tapang ng kagaya ni Tatay Jesus, wala rin ang kinabukasang tinatamasa natin ngayon. Ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa atin, pahalagahan ang kapayapaan, mahalin ang bayan at huwag kalimutan ang mga tunay na bayani ng ating kasaysayan. Tatay Jesus is forever grateful to Almighty God for continuously blessing him with good health, sharp mind, and long life. May God bless Tatay Jesus with long life so his courage and sacrifices will continue to inspire generations to come.